Футбол был смыслом моей жизни. Soccer ang pinakamahalaga sa buhay ko. Pangarap kong maging profesional na manlalaro ng soccer. Akala ko ang katanyagan, magandang karera, at pera ang nagbibigay ng kaligayahan. Noong 6 na taon ako, isinali ako ng mga magulang ko sa isang team ng soccer. Mahilig ako sa soccer. Lagi akong nasa stadium hanggang sa gabi. Noong 12 anyos ako, tinuruan ako ni inay tungkol kay Jehovah. Nag-aaral pa lang siya noon ng Biblia at pagkatapos ng mga 1 taon, nangangaral na ako sa bahay-bahay. Noong 17 na ako, nagtapos ako sa pag-aaral at inanyayahan akong sumali sa Dynamo Soccer Club sa Kiev. Hindi ko yun malilimutan. Oo, ang saya-saya ko kasi mula pagkabata, pangarap ko nang maglaro sa Dynamo. Mula noon, ibinuhos ko ang lahat ng lakas ko at panahon sa soccer. Araw-araw kaming nagsasanay o naglalaro. Wala na akong panahon para sa espiritual na mga bagay. Dahil sa mga kasama ko, nahawa ako sa pamumuhay nila. Namuhay ako ng immoral at dahil marami akong pera, nagagawa ko ang anumang gusto ko. Nagpupunta ako sa mga nightclub, laganap ang immoralidad doon. Gusto kang maging kaibigan ng lahat at gusto ka nilang makilala. At syempre pa, nakakatukso ito. Namuhunan din ako ng malaking halaga sa real estate. Gusto kong magkaroon ng matatag na kinabukasan at yumaman para sa sarili ko, sa pamilya ko, at sa mga kamag-anak ko para magkaroon sila ng lahat ng kailangan nila. Oo, para sa akin, ito ang tunay na kaligayahan. Ganyan ang naging buhay ko sa loob ng 9 na taon. Nagbago ang lahat matapos kong makausap ang mga manager ng team ko tungkol sa problema namin. At paulit-ulit nila akong ininsulto. Pakiramdam ko, wala akong silbi. Para akong basong plastik na nilamukot at itinapon pagkatapos gamitin. Isa pa, may mga bagong henerasyon na manlalaro ng soccer. Maraming kabataan. Hindi na ako kasama sa kilalang mga manlalaro. Humina rin ang ekonomiya. At bumagsak ng husto ang presyo ng real estate. Nag-alala ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pinag-isipan ko ang kahulugan ng buhay. Ano ba talaga ang kahulugan ng buhay? Kung hindi ito tungkol sa karera o sa pera, tungkol saan ba ito? Pagkatapos naalala ko ang lahat ng natutuhan ko tungkol kay Jehovah noong teenager ako. Nag-aral uli ako ng Biblia kasama ng asawa ko. Pagkaraan ng 1 taon, nangangaral na uli ako. At noong 2009, nabautismohan ako bilang saksi ni Jehovah. Ito ang nagbigay sa akin ng labis na kagalakan at kasiyahan. Hindi ito maihahambing sa anumang medalya o tropeyo. Naisip ko na hindi ako pwedeng magpaalipin sa 2 Panginoon, pero 2 taon pa ang kontrata ko sa Dynamo Kiev. Kahit na mahirap, sinamantala ko ang pagkakataong ito at nagpapasalamat ako kay Jehovah dahil nagawa kong magpatotoo tungkol sa kanyang pangalan. May ilang manlalaro ng soccer na nagpakita ng interes sa katotohanan. Nang matapos ang kontrata ko noong 2011, tinapos ko na ang karera ko bilang profesional na manlalaro ng soccer. Hinihimok tayo ng 1 Timoteo Kabanata 6 na huwag umasa sa kayamanan na walang katiyakan kundi sa Diyos at gumawa ng maraming mabubuting bagay. Tinatanong ako ng mga tao, pinagsisisihan mo ba iyon? Gusto mo bang bumalik? Namimiss mo ba ang soccer? Sinasabi ko, hindi. Hindi ko ito namimiss. At ayaw ko na itong balikan dahil ang kaugnayan ko kay Jehovah ang pinakamahalaga sa akin. Walang maihahambing dito. Lahat ng iniaalok ng daigdig na ito ay pansamantala lang
at isang ilusyon. Isang panig lang ang nakikita ng mga tao. Ang katanyagan at ang pera, hindi ang mga pinsala at kabiguan. Malaki ang epekto nito sa isip at damdamin. Wala kang kalayaan. Kaya mas mabuting ibigay ang pinakamabuti sa isa na nagpapahalaga rito. Ang ginagawa mo para kay Jehovah ay laging magbibigay sa iyo ng kaligayahan, kagalakan at kasiyahan. и удовлетворение.